Kinabukasan, kahit hindi nakatulog ng maayos nung nagdaang gabi, ay maaga pa rin nagising si Calista para pumasok sa opisina ni Frederick. Dala rin niya ang damit na binili niya kagabi para sa party mamaya na pupuntahan nila. Buong gabi ay hindi siya nakatulog dahil siya nakitang kalagayan ni Vinson. Hindi niya alam kung bakit mukha itong apektado sa pagkawala niya samantalang ito naman ang nagloko sa kanya. Buong araw na abala si Calista sa trabaho pero nagpapasalamat siya at paperworks lang iyon. At hindi rin siya inutusan ni Frederick na umakyat baba dahil kung hindi ay baka hindi kakayanin ng katawan niya at dahil nga maselan ang pagbubuntis niya. Bilang pag-iingat ay flat shoes ang suot niya ngayon at hanggang mamaya sa party. Wala siyang idea kung anong klaseng party ang pupuntahan nila ng boss niya. Pero inihanda niyang sarili dahil sigurado siyang magkakaroon na naman sila ng engkwentro ni Celeste. Bago nga oras ng uwian, ay pinaalalahanan ni Frederick si Calista tungkol sa pupuntahan nilang party mamaya. Matapos niyang magbihis sa banyo at maglagay ng konting makeup, ay naghihintay na sa kanyang paglabas si Frederick. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa at hindi mapigilang magkomento. Your dress is not bad, Miss Argente. Mabuti naman at may taste ka rin sa pagpili ng damit na payuko si Calista upang siyasatin ang suot. Ang totoo ay simple lang ang damit na napili niya. Isa yung sleeveless dress na may mababang turtleneck neckline na kulay violet na may halong black dahil sa mga nakalagay na beads na tila diamante kung kuminang. Labas ang makinis niyang braso at kahit batak siya sa training, hindi halata ang muscles niya. Hanggang lampas tuhod din ang haba nun pero dahil may slit sa tagiliran na halos hanggang gitna ng hitang haba, ay hindi siya nahirapang maglakad. Mabuti na lang kahit fitted ang damit ay hindi halata ang flat pa niyang tiyan. Thank you for your compliment, Mr. Harrington. Ani Calista na gustong umikot ang mata dahil hindi niya alam kung papuri ba o insulto ang sinabi ni Frederick. Si Noriel ang nagmamaneho ng kotse at kahit ito, nung makita siyang lumabas sa opisina hindi rin makapaniwala sa suot niya. Her hair was tied into a messy bun, but that complemented her simple makeup, making her face glow even prettier. Madali lang naging biyahe nila dahil malapit lang ang Chantria Oriole. At agad nilang narating ang venue na pagdadausan ng kaarawan ng tiyahin ni Frederick. Ang Chantria Oriole ay pangalan ng kapatid ni Frederick at kaya dito ipinangalan ng manor ay upang alalahanin ang nawawala nitong kapatid. Pag-aari ng mga Marcos ang manor na to. Ang magulang ng ina ni Frederick, ang kaarawang ito ng kanyang tiyahin ay taunang sineselebrate dito sa Chantria Oriole, na nagsisilbi na ring pagtitipon ng mga kamag-anakan ng pamilya Marcos. Nang makapasok sila sa loob ay rinig na rinig ni Calista ang usapan mula sa ibang bisita tungkol sa kanya dahil iba ang babaeng kasama ngayon ni Frederick. Noon ang laging itong kasama ay si Shaira. Kaya naman marami ang nagtaka kung bakit ngayon ay hindi nito kasama ng batang presidente ng Harrington Group. Sit here. Utos sa kanya ni Frederick na makarating sila sa loob ng manor. Marami-rami na ring tao ang naroon at dahil buffet style ang pagkain ni natakam kaagad si Calista. Nang makita niyang nakahilerang pagkain, ngayon lang din niya naalala na kanina pa kumakalam ang kanyang sikmura. Kaso pinigilan niyang sarili dahil hindi pa nagsisimulang kumain ang boss niya. At baka isipin na naman ito na nakakabastos siya. Sinunod niya si Frederick at nang makaupo siya ay saka naman ito umalis upang puntahan ang tiyahin nito. Tahimik na umupo si Calista pero hindi niya na kayang pigilan ang pagkalam ng sikmura. Akmang tatayo siya nang bigla namang may umupo sa harapan niya. Calista, ang nakangiting mukha ni Jerome ang sumalubong kay Calista nang tignan niya. Why are you? Hindi niya maituloy ang sasabihin. Kapag tatanungin niya kung bakit ito nandito ay magmumukha lang siyang ipokrita. Of course, Jerome is a family. Natural lang na nandito ito ngayon. Akala ko ba kasama mo si kuya? Bakit iniwan ka niya na mag-isa? He needs to do some business, whatsoever. Huwag kang mag-alala at ayos lang naman ako dito. Sumandal siya sa upuan at hindi mapigilang humawak sa tiyan nang makaramdam na naman ng gutom. Mukhang nakita ni Jerome ang ginawa niya kaya nagboluntaryo ito na ayain siya. Kung ganun, hayaan mo kung samahan kita. Come, kumuha tayo ng pagkain. Hindi nagatubiling sumunod si Calista. Alam niyang bawal sa buntis ang magpagutom, kaya naman hindi niya na hinintay na bumalik ang boss niya at sumunod kay Jerome na kumuha ng pagkain. Pagkatapos noon, kagad din silang bumalik sa mesang inuuko pa at kumain habang masayang nagkwekwentuhan.
Hindi mapigilan ni Calista na tudyuhin si Jerome dahil ang pinag-uusapan nila ay ang idol nitong hacker na si C at Shadow. Ang hindi alam ni Calista ay may dalawang pares ng mata na matiim na natingin sa kanya at kanina pa sinusundan ang bawat kilos niya. Kaya na mapag-isa siya sa mesa, pinatawag si Jerome ng lolo nito kaya siya ang naiiwan ay may lumapit sa kanya, sina Celeste at Shaira. Calista, bilib nga rin naman ako sa kalandian mo, no? Kahit bata, pinapatos mo. Hindi ka pa nakontento kay Frederick na siyang escort mo ngayon. Pati nakababata niyang kapatid. Hindi mo pinalampas. Malakas ang boses ni Shaira kaya naman agad silang pinagtitinginan ng mga tao. Kinuha ni Calista ang table napkin at elegante ang kikilos na pinahira ng labi sa kamatamis ng initian si Shaira. Nasa likuran nito si Celeste tahimik lang na nakikinig habang nagbubunganga ang kaibigan nito. Ikaw pala, Miss Shaira. Lalong lumawak ang kanyang pagkakangiti bago nagpatuloy sa pagsasalita. Sino nga ba sa ating dalawang hindi mabubuhay kung walang lalaki? Hindi ba at galit na galit ka ngayon dahil imbis na ikaw ang piliin ni Sir Frederick na maging female companion, ay ako napili niya? Nangingit-ngit ang ngipin ni Shaira sa pigil na galit. Kinuha nitong platong na pinagkainan mula sa dumaang waiter pero mabilis itong pinigilan ni Celeste. Shaira, tama na. Marami ka nang nainom. Kapag umiskandalo ka dito, baka lalo lang magalit sa'yo si Kuya Frederick. Nang marinig ang pangalan ni Frederick, ay tila natauhan si Shaira at sinunod ang kaibigan. Nang makaalis ang dalawa ay pinagpatuloy ni Calista ang pagkain habang hinihintay na bumalik si Jerome. Pero imbis na itong bumalik, ibang lalaking lumapit sa kanya. Hi miss, are you alone? Tumingala si Calista na marinig ang boses niyon. Isang hindi pamilyar na lalaking nakita niyang nakangisi habang nakatungo sa kanya. Inabutan siya nito ng kupitan ng alak bago umupo sa upuan sa kanyang tabi. Miss, hindi ko maalis ang aking mata sa iyong kagandahan. Hayaan mong samahan kita ngayong gabi. Napangisi si Calista pero hindi sumagot. Tinanggap niyang kupitan na inabot nito at pinaikot-ikot na lamang wine habang matamang nakamasid sa lalaki. Samantala, bago lumapit sa kanyang lalaki, nakausap ito ni Shaira at Celeste. Pinsan ni Celeste ng lalaki. Anak ito ng kapatid ng kanyang ina. Kung tutuusin, hindi ito related sa mga Marcos dahil ang ina ni Celeste ay pangalawang asawa ng ama nila ni Frederick at ang tanging may connection lamang sa mga Marcos ay ang ina ni Frederick at Calista. Brusko to. Ibigay mo sa babaeng yun. Tinuro ni Shaira si Calista sabay abot sa lalaki ng kupitan ng alak na may inilagay na droga. Ilang beses nang pabalik-balik sa presinto si Brusko. Dahil sa pagdodroga nito kaya naman ayaw na ayaw ito ng pamilyang Marcos. Kaya lang naman ito nakakapasok sa Chantria. Ay dahil kay Celeste. Nang makita ni Brusko kung sinong tinuturo ni Shaira, ay kaagad siyang humisi. Napukaw ng babaeng atensyon niya. Sino siya? She looks hot. Mukhang hindi ko palalampasin ng gabing ito na hindi siya may kakama. Dinilaan pa nitong pang-ibabang labi na tila ba hindi makahintay na matikman si Calista. She's Calista, a whore. Si Celeste ang sumagot. Kapag nagtagumpay ka na makuha siya ngayong gabi, ay bibigyan kita ng pabuyat katungkulan sa kumpanya ni Kuya. Lalong naging agresibo ang mukha ni Brusko dahil sa sinabi ng kanyang pinsan. Inayos niyang suot na tuxedo sa kawalang sabi-sabing iniwan ng dalawang babae at nilapitan si Calista. Nang makaharap nga niya ito ay lalo pa siyang na-excite nang makita ito sa malapitan. Napakaganda ng babae kahit pa simpleng makeup lang ang suot nito. So, may I know your name? Little Beauty. Muling napangisi si Calista sa tanong ng lalaki. Nilapag niyang kupitan, ibinigay nito sa mesa at kinuha ang baso ng orange juice sa kadahan-dahan niyang sinimsim. One rule to remember when you are at a party. Don't try to accept drinks from stranger. They always have a purpose. At isa pang dahilan ay ayaw ni Calista na uminom ng alak dahil bawal yon sa pagbubuntis niya. Bumaba ang tingin ng lalaki sa kupitan, ninalapag niya sa mesa at kitang-kita ni Calista kung paano bumaha ang disappointment sa mukha nito. Na ikinangisi niya. Basta may alak, may balak ha? Why don't you drink the drink I gave you? Afraid that it is tampered with? Matamis na ngumiti si Calista pero may bahid yun ng babala. Why are you sitting here with me? Kanina pa kita pinagmamasdan at nakita ko nag-iisa ka lang. Baka gusto mong sumayaw? O kung hindi naman, baka gusto mong gumala sa kabuuan ng Chantria Aerial. Tumigil sa pagsimsim ng juice si Calista at ginalang mga mata sa paligid. Ilang beses pa lang siyang nakapunta rito sa Manor pero lagi na lang siyang nasa banquet at hindi pa niya naiikot ang kabuuan nun. Ngayon nandito siyang muli, mag-isa ay gusto niyang samantalahin ang pagkakataon upang masilayan ang lugar na alam niyang dati pagmamay-ari niya.
Kaya pala nung pumunta siya dito ay kakaibang pamilyaridad ang naramdaman niya dahil sigurado nung bata pa siya ay nakaapak na siya sa lugar na to. Anong nangyari sa pamilya niya, sa kanyang ina at bakit kailangan itong magpakalayo-layo para lang takasan ng taong gustong manakit dito? Are you a family member of Harrington? Biglang tanong ni Calista sa lalaki. Hindi siya nag-abala na ibigay ditong pangalan pero gusto niyang sumang-ayon sa ideya nito na gumala sa kabuuan ng Manor. Dahil lang alam ko, tanging pamilya lang ng Harrington o Marcos ang maaring makaapak sa ibang parte ng Chantria Manor. Dahil sa sinabi niya, malawak na napangiti ang lalaki. Of course, miss. Kung gusto mo ay, sige, tayo. Igagala kita kahit saan mo pa gustong pumunta. Inubos si Calista ang orange juice at tumayo. Kung pamilya to ni Frederick ay baka may makuha siyang impormasyon dito tungkol sa kanyang ina. Dahil mukhang madali namang kausap ang lalaki at nagpapakita ng interes sa kanya, ay maaari niyang gamitin para pumiga ng impormasyon. Lihim namang napangisi si Brusco nang kagad na pumayag sa kanyang babaeng kaharap. Mukhang tama nga ang kanyang pinsan na may tinatagong kalandian ang ganda ng babaeng kaharap. Kanina pa siya nagpipigil na hawakan to pero para hindi to makawala, ay dinadahan-dahan niya na muna to. Alam niyang maraming kwarto sa pangalawang palapag ng Manor at malapad ang kama, kaya naman libreng-libre sila na maglaro doon ng babae. Nang makarating sila sa second floor ay wala na masyadong tao. Huminto si Calista sa koridor na makita isang malaking painting na kahit hindi niya tanungin ang lalaking kasama, ay alam niya kung sinong gumawa. Ang kanyang ina, habang nakatingin sa painting ay may munting ngiti na sumibol sa kanyang labi. Mr. Brusco. Brusco ang pangalan ko, miss. Sandaling sinilya pa ni Calista ang lalaki nang bigla nitong pinutol ang sasabihin niya upang magpakilala. Mr. Brusco, kung kapamilya ka ng mga Harrington, alam mo rin siguro kung anong kwento ng mga ito, hindi ba? Nakataas siyang noong tumango si Brusco. Oo naman, alam nga namang hindi. Kung ganon, alam mo rin ang asawa ngayon ng chairman ng Harrington Group ay pangalawang asawa na? Malumani ang pagkakatanong ni Calista upang hindi nito mahalata na masyado siyang interesado sa pamilya Harrington. You are right. Muling nag-asawang chairman matapos mawalang kanyang unang asawa. At dahil nagkaroon sila ng 2 anak ay mahal na mahal ito ng chairman. Tumangutang si Calista at hindi pa rin naalis ang titig sa painting. Oh, I see. Alam mo rin ba ang dahilan kung bakit lumayo ang unang asawa ng chairman? O, namatay ba siya? Tumawa si Brusco na may nakakainsultong ngiti. Namatay? Mabuting ako namatay siya para hindi nadungisan ang pangalan ng pamilya Harrington. Pero ang balita, sumama siya sa ibang lalaki kasama anak niyang babae. Paano ka naman nakakasiguro na sumama siya sa ibang lalaki? Mukhang hindi na makapigil si Brusco dahil naiinip niya siya. Bakit bang dami mong tanong sa wala namang kwentang bagay? Halika na, sumama ka na sa akin. Sandali, isang tanong na lang. Ang pangalan ba ng anak na babae ng unang asawa ay Chantria Ariel? Yes, palatak ni Brusco. Sa pagkakataong ito'y pinakita ni nitong pagkabagot dahil sa mga tanong niya. Hindi mo na dapat iniintindi ang mga taong hindi naman importante. Anak sa labas ang batang yun, kaya wala akong pakialam sa kanya. Kaya halika na. Hinawakan siya nito sa braso at tinila papunta sa isang kwarto. Calista played along. Hinayaan niya itong hilahin siya papasok sa kwarto at nang may sarang pinto'y bigla siya nito isinandal sa pader. At akmang halika na mabilis na tinuhod ni Calista ang pagkalalaki nito. Napaluhod ito sa sahig habang sapu-sapaw na saktang pagkalalaki. Naglakad siya sa likuran nito sa kamalakas sa sinabunutan ang medyo may kahaba ang buka hanggang sa mapaliyad. Ang mukha nito habang isang kamay kinuha ang phone at palihim na pinindot ang recording. Mr. Brusco, sabihin mo sa akin, sino nag-utos sa'yo na dalahin ako dito? Ha? I know you also spike my drinks but I won't fall for that. Ang bunga kala niya hindi man lalaban si Brusco pero biglang kumilos ang siko nito upang sikuhin siya. Kaya mabilis niyang iniwas ang siko nito upang hindi matamaan ang tiyan niya. Mabilis itong tumayot mula sa likuran na may kinuha tong baril sa kakaagad na tinutok sa kanya. Miss, kung ako sa'yo, huwag ka naman lalaban. Ngumisi ito na parang demonyo. Hubarin mong mga damit mo at lie silently on the bed. Ang buong akala ni Brusco ay matatakot si Calista sa baril na nakatutok sa kanya. Ngunit dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki na may nakakaakit ng ngiti sa labi habang ang kamay ay unti-unting iniikot at inihahanda. Take off my clothes and lie on the bed. Huminto siya ng isang dangkal na lang ang layo niya sa lalaki at ang dulo ng baril ay nakalapat na sa noon niya. Lumapad naman ang pagkakangisi ni Brusco dahil sa kilos niya. Pero walang bakas ng takot sa mukha ni Calista. Kahit pa pinagduldulan nitong baril sa noon niya,
Bati sa nakikita niya yung lulong sa droga ang lalaki. Napansin niya na ito kanina noong unang kita niya sa mukha nito, pero dahil umaasa siyang makakuha ng impormasyon dito, ay binaliwala niya yun. It's not as if she can't defeat this lousy prick. Yes, baby. Take it off and let me fuck you hard. Let me put my dick inside you while you scream underneath me and moan in pleasure. Calista felt disgusted by every word that came from this asshole's mouth. Kung galing yun kay Vinson, kaagad niyang ipinilig ang ulo upang alisin ang anumang iniisip saka. Mabilis pa sa kidlat na hinawakan ang braso ni Brusco na may hawak ng baril. She twisted his arms hard while her leg kicked the back of his knee twice until he knelt on the ground. Hindi niya tinigilan ang pagpipilipit sa kamay nito hanggang mabitawan itong baril saka ang bilis niya yung kinuha. Marahil sa impluensya ng alak, hindi ito ganun kalakas. Kaya hindi ito makapanlaban. Gamit ng hawakan ng baril ay malakas at bilis niyang pinukpok ang batok nito at agad na pumunta sa banyo bago inilagay sa loob ng cistern ng toilet bowl. Narinig niyang komosyon sa labas at nangunguna doon ang boses ni Celeste at Shaira. Napaismit si Calista at binuksan ang gripo ng lababo. Sa kainayasan na gulong buhok, mukhang naisa na naman siya ni Celeste. Hindi talaga titigil ang babaeng ito hanggat hindi siya nawawala sa landas nito. Samantala na makapasok sa kwarto si Celeste, kagad na hinanap ng mata nila si Calista. Nang makita si Brusco na nakalugmok sa sahig, kasunod nila si Frederick at iba pang bisita na nakiusyoso rin. Celeste, ang sabi mo nandito si Calista. Bakit ang lalaki niya nang nandito? May galit sa mata ni Frederick nang tingnan si Brusco. Kanina pa niya hinahanap ang sekretarya pero kahit nakakailang ikot na siya, sa buong bulwagan hindi pa rin ito nakikita. Kahit si Jerome na kasama nito kanina hindi alam kung saan nagpuntang dalaga. Kaya naman nagulat siya nang sinabi ni Celeste na nasa kwarto ito pumunta. Sa second floor pero hindi niya akalaing makikita niya ditong pinsan ng kapatid niya. Yan ang gusto kong sabihin sa iyo, kuya. Magkasama si Brusco at ang Calista na yon. Ano pa bang dapat ang ginagawa nila sa loob ng isang kwarto? Nagkasalubong ang kilay ni Frederick sa sinabi ng kapatid. Well, nasaan siya kung ganun? Matapos ang tanong na yun, ay bigla nilang narinig ang tunog ng gripo sa banyo. Kaya naman, agad na pumunta doon si Shaira at Celeste. Ha, sinasabi ko sa iyo, Kuya Frederick. Napakalandi talaga ng Calista na yun. Imbis na trabahong pinunta dito ay nakikipaglampungan. Biglang naputol ang sinasabi ni Shaira na sumilip sa banyo. Nang lumabas to'y namumutlang mukha nito. Where is she? Malamig na tanong ni Frederick. She's not inside. Namumutla pa rin ang mukha ni Shaira. I clearly saw her entering the room with Brusco. Umangat ang kilay ni Frederick sa narinig. You saw her? Bakit parang siguradong sigurado ka na nasa loob ng kwartong ito si Calista? What did you do? Hindi nakasagot si Shaira dahil mula sa pintuan ay biglang may malakas at motoridad na boses ang nagpatahimik sa lahat. Ano nangyayari dito? Party ko to, so why are you all gathering in this cramped room? And who is that trash dirtying the floor? Tita Beatrice. Agad na bati ni Frederick. Ito ang tiyahin niya na may kaarawan ngayon. Kanina niya pa ito gustong kausapin pero late na itong dumating sa party dahil may importante pa raw itong inasikaso. Sinilip pa ni Beatrice ang lalaki sa sahig bago binaling ang tingin kay Celeste at muling napaismid. Sa kanya lang ibinalik ang tingin sa pamangkin. So bakit kayo nandito? Anong pinagkakaguluhan ninyo? Napakamot sa batok si Frederick. I'm sorry, tita. I was just looking for my secretary. Siyang female companion ko ngayong gabi. Secretary? Ito ba? Mula sa likuran nito'y may hinilat ang babae at nang makita ito ni Frederick ay sakalang lumiwanag ang mata niya. Pero ang dalawang babae sa likuran niya ay labis na namutla ng mukha na napalitan ng pangngit-ngit. Bakit dito mo siya hinahanap samantalang kanina pa siya nasa baba? At ini-entertain ako? Sandaling hindi makasagot si Frederick at matalimang matang nilingon sina Celeste at Shaira. Hindi siya makapaniwala na naniniwala siya sa dalawang babaeng ito. Yes, tita. Siya si Calista, ang sekretary ko. Naku, Frederick, kung hindi niya sinabing sekretarya ka niya, ay baka nakuha ko na siyang modelo sa agency ko. Look at her. Tall, gorgeous, and her face. She has all the packages. Kung hindi mo kayang alagaan ang sekretarya mo, ay ibigay mo na lang siya sa akin. Lihim na napasulyap si Frederick kay Calista na nasa tabi ng kanyang tita. May-ari ng modeling agency ang kanyang tita. Hindi lang sa bansa kundi pati na rin sa abroad. Hindi lang yon, isa rin tong editor-in-chief ng isang kilalang fashion magazine at kung kukunin nito si Calista, bilang model ay sigurado siyang papatok ang pangalan ng sekretarya niya. Tita, kung nangangailangan kayo ng modelo, bakit hindi niyo kunin si Celeste? Total maganda naman siya. Hindi lang yon, sumali pa siya sa Miss Universe.
Kung hindi lang sa mihinang pangangatawan niya ay nasungkit niya ang korona. Biglang saba ni Shaira na hindi na nakatiis sa pagpupuri ni Tita Beatrice kay Calista. Malakas na napaismit si Tita Beatrice. Ano naman kung isa siyang Miss Universe? She has a face but her overall personality and temperament is not suitable for my agency. Mataray na sagot ni Beatrice. Matagal nang ganito ang trato niya sa pamangkin dahil sa pag-ugali nito lalo na pagdating sa lalaki. Nakala mo'y mamamatay kapag hindi magkakaroon ng lalaki. Hindi naman makasagot si Celeste dahil sa sinabi ng kanyang tiyahin. Well, tanggap niya na matagal na siyang hindi gusto nito pero lalo lang nadagdagan ang sama ng loob niya dito dahil sa pagpapahiya nito sa kanya sa harap ng maraming tao. Ang galit niya kay Calista ay lalo ring umapaw. Bigla siyang nagangat ng tingin at hindi akalaing makikita niya si Vincent. Bigla niyang nakalimutan si Calista at agad na tinawag ang pangalan nito. Vincent! Nang marinig ang pangalan na binanggit ni Celeste ay biglang nanigas sa kinatatayuan si Calista. Lihim niyang naikuyom ang kamao habang ang puso'y bumilis ang tibok. Dahan-dahan siyang lumingon upang siguraduhin kung nandun nga si Vincent. At biglang nagtama ang mga mata nila.